A day in my life as a full-time housewife with 2 kids. Hello everyone, welcome back to my mini vlog. Anyways, ang kaganapan nga pala na ito mga mi ay kaninang umaga nga pagkatapos nga namin mag-almusal. At ayan mga mi, dahil September 1st nga, kaya ayan naisipan ko na namang mag-general cleaning dito sa loob ng bahay. At dahil nagsawa na rin ako kung saan nakalagay itong mga iba kong gamit mga mi, kaya ayan naisipan ko na naman na ilipat sila dito. Kaya ayan inumpisahan ko na nga din dito sa pagligpit-ligpit dito sa itaas ng lagayan ng mga damit ng mga bata. Ito kasi yun, kagabi kasi nag-check kasi ako dito sa ibabaw ng mga aparador, dito sa ibabaw ng ref at dito sa drawer, at may nakita na naman ako dumi ng mga maliliit naming alaga dito. Kaya ayan naisipan ko na naman na magligpit-ligpit dito at tatanggalin ko nga sila at linisin. Dito nga sa ibabaw ng lagayan ng mga damit ng mga bata mga mi ay meron nga akong nakuha dyan ng mga mais nga na siguro dinala nila yan dyan at dyan nila kinain. Kung ano-ano kasing mga gamit yung nakalagay dito sa itaas na ito mga mi, kaya siguro ayan naisipan ng mga mababait na dito na lang muna sila magmugaran. At since nandito yung mga bata habang naglilinis ako mga mi, kaya hindi ko na lang hinulog yung mga dumi at saka mga alikabok at gumamit lang ako nitong vacuum. At nakita ko nga itong aircon mga mi na medyo maalikabok na nga din, kaya ayan vinacuum ko na nga din, pero hindi ako nasatisfied sa pagbabacuum, kaya ayan tinanggal-tanggal ko nga siya at gusto ko nga itong hugasan. Yung dito lang sa pinakaloob mga mi yung binacuum ko, pero hindi talaga yan natanggal at pinunasan ko na lang yan. Dito ko nga iuusog itong lagayan nga ng mga damit ng mga bata na brown mga mi, kaya ayan bago ko nga siya ilagay dyan ay pinagwawalis-walis ko nga muna. At hindi naman gaanong madumi yan dyan mga mi, kasi araw-araw winawalisan ko naman yan dahil dyan ko nga nilalagay yung foam namin. At nakita ko nga din itong dingding dito sa may bandang sulok mga mi na marami na nga ding agiw, kaya naman ayan gumamit lang ako nitong mop at spray at inisprayhan ko nga lang din dito at saka minap ko na nga din. Napakalaking tulong nga sa akin ang mop na ito mga mi, kasi kahit papano hindi na nga din ako mag-aakyat baba kapag nga nagpunas-punas dito at ito na lang yung ginagamit ko. At since meron pa namang space doon sa pinaglagyan ko ng damitan ng mga bata mga mi dito sa may gilid, kaya ayan naisipan ko na itong dalawang storage box ay dito ko nga ilagay at ayan fit na fit nga siya dyan. Ito nga palagi yung struggle mga mi kapag nga nangungupahan ka lang at syempre kapag maliit lang at talagang kailangan ay minimal lang talaga yung mga gamit mo na bibilhin at yun lang yung magpifit dito sa loob. Although sa totoo lang mga mi talagang napakaabubot kong tao at ang hirap kong mag-let go ng mga gamit. Ewan ko ba bakit ganun yung ugali ko mula nung nag-asawa ako. Nanghihinayang din kasi akong itapon sila mga mi, lalong-lalo na nga kapag ako mismo yung bumili mga mi, at syempre lalong-lalo na nga kapag yung isang gamit ay napaka-sentimental para sa akin. O ewan ko na lang kung pwede lang talaga ito lahat iuwi sa probinsya mga mi, ay gagawin ko at iuwi ko itong lahat ng mga gamit ko dito sa bahay na napundar. At ayun, natapos na nga din pala ako dun sa may dulo sa pag-arrange ng mga cabinet mga mi, kaya ayan minap ko na nga din pala lahat ng dingding dito mga mi para naman mailagay ko na nga din itong unan. At talagang nagustuhan ko yung pwesto ng mga unan namin ngayon mga mi, kasi parang malinis na nga din siyang tingnan, parang lang pala. At so ayun, yung mga abubot pala na nakapatong doon sa may drawer mga mi, ay naisipan ko na dito na lang ilagay sa itaas nga ng TV rack namin since wala naman din ibang nakalagay dito. At yun, sa ibabaw na yan mga mi, ang dami talagang dumi ng mga daga. Ewan ko ba dyan talaga siguro sila namamalagi kasi hindi sila kaagad nakikita. At bago ko pa man ilagay yung mga abubot na dapat ilagay dito sa itaas mga mi, ayan binacuum ko nga muna at pagkatapos ay nagmap na nga din ako. Dahil medyo maagyo na nga din sa part na yun. At ito nga yung sinasabi ko sa inyo mga mi na abubot ko, at ayan para malinis talaga, ayan inisa-isa ko silang punasan bago ko sila ilagay doon sa itaas. Sobrang liliit nga ng mga abubot na yan mga mi, at sa tingin ko magagamit ko pa naman, kaya hindi ko nga muna sila itatapon. At alam nyo rin ba mga mi na itong mga abubot na ito yung dahilan ng kadalasan na pag-aaway namin na mag-asawa, kasi nga gusto nga niyang itapon lahat yan. Pero ako ayaw ko talaga dahil sabi ko sa kanya magagamit pa naman yan, hayaan mo na lang muna yan dyan. At sa susunod magsasawa din naman ako sa mga yan at ipagtatapon-tapon ko nga yan kapag nga hindi na kailangan gamitin. Pero in-organize ko din naman sila, kaya hindi talaga makalat tingnan. At minimake sure ko din na hindi maabot at hindi mapaglaruan yan ng mga bata para iwas kalat. Dahil kapag walang kalat, walang gulo, ganun. So ayun, pagkatapos ko din silang mapunasan mga mi, ay binalik-balik ko na nga din sila dito sa itaas at in-arrange ko nga lang din. Hinanapan ko lang din talaga ng paraan para mas malinis at organize nga silang tingnan. At so ayun, ito yung last touch ng ating pagmamap dito sa mga dingding mga mi. Mas mabilis ko lang natapos banda dito kasi wala
wala nga kung ano-anong nakasabit dyan at map nga lang ako ng map dyan. At sa ngayon, ibabalik ko nga muna itong aking sunflower na balancer curtain para naman hindi makita dito sa itaas dahil yung itaas talaga ay wala talagang wallpaper at hindi nga umabot yung pagpapadikit ko dyan. Kaya nilalagyan ko na lang ng kurtina at kahit dito sa kabilang gilid mga mi ay nilagyan ko na lang din para naman magpantay sila. Kahit may wallpaper naman yan dyan. So ayan, fast forward, natapos na nga din pala ako dito sa paglilinis dito sa buong bahay at nakakapagod man pero satisfying.